Good sa takadiyot. Praise God nga nagtapok na usab kita. Why don't we give a clap of praise sa atong Ginoo nga Dios? Amen. So before we begin, palihog sa kog occupy sa mga front seats kay basing naa pa yung mga abot unya nga mga mama. Please go move forward sa mga batanon. Amen. Praise God. Now, let me start with a question. Who is the object of your praise and worship? Kinsa ang imong ginasimba o gipasidunggan? Church, Psalm 148 gives us a powerful reminder nga ang pagdayeg is not an optional. Dili ni siya universal. It is eternal and mao gayoy tawag na magdayeg gayud ta sa Ginoo. Ang tawag sa pagdayeg sa Ginoo dili lang para sa mga pipila, kundili tanang binuhat gitawag nga mudayeg sa Ginoo. Ang langit nagadayeg sa Dios, ang yuta nagadayeg sa Dios, ang dagat, ang mga mananap, ang mga bituon, even ang panahon, tanan nagpasidungog sa ilang magbubuhat. Amen? Unsa pakaha kita nga makasasala, gipakamatyan ni Kristo. Gilukat kita sa nahamiling dugo ni Kristo pinaagi sa pagtuo. We, above all creation, should praise Him all the more. Amen? So I ask once again each one of you, kinsa ang imong ginasimba o gipasidunggan? Let it be that it is God and God alone, because you were created to praise God. You were saved to worship Him. So sama sa Salmo 148 nagdeklarar og ato kaning basahon og mamarog kita. And let's all read together in 1, 2, 3, read. Dayga ang Ginoo, dayga ang Ginoo gikan sa kalangitan, dayga siya diha sa kahitasan. Dayga siya kamong tanan niyang mga anghel, dayga siya kamong tanan niyang panon, dayga siya adlaw ug bulan, dayga siya kamong tanang nagdanag nga kabituunan. Dayga siya kamong mga kinahabugang kalangitan ug kamong katubigan nga anaa sa ibabaw sa kalangitan. Amen. So let us all praise the Creator, the Sustainer, the Redeemer, the King, above all names, to the glory of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Indeed, let everything that has breath praise the Lord forever and ever. Amen. Mga binuhat, mga binuhat nga tanan sa Dios og haring gamhanan. Uday ka siya, uday ka siya. Hallelujah. Ikaw adlaw nga mahayan, ikaw bulan nga nagdaan. Uday gasya, hallelujah.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Indeed, Jesus will return. Bumalik siya sa paghari. Langit ug yuta mag-awit. Uday gasya. Hallelujah. Kinsa tuod magaluhod. Tanang binuhat sa Diyos na. Uday gasya. Atong dagon. Uday gasya. Hallelujah. Hallelujah. Uday gasya. Uday gasya. Hallelujah. 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 Yes, Lord, we praise your glorious name, oh Jesus. We thank you, God, for the redemption of our sins. Let's continue to praise his name, the name above all names. That is Jesus alone. Tears of heaven, starry night, lights of the evening, dancing in silence, God, millions of morning, breaking day. Oh, let us praise. Oh, let them praise Him, praise Him. Oh, praise his name. Oh, praise his name. Let all his wondrous works declare his praise. Mightiest mountains, peaceful place, snowfall and fire, thundering ocean waves, kings and their kingdoms, age to age, age to age. Oh, let them praise
We praise you, Jesus. We thank you, Lord, for your mercy. We thank you, God, for the salvation. Jesus, your mercy is all my plea. I have no defense, my guilt runs too deep. The best of my works pierce your hands and your feet. Jesus, your mercy is all my plea. Yes, oh God, indeed, Lord, you are our boast, so Jesus. Jesus, your mercy is all my boast. The goodness I claim, the grounds of my hope. Whatever I lack, it's still what I need most. Jesus, your mercy is all my boast. Let's praise the King, Jesus. Praise the King, oh pour my sin. Took my place when I stood condemned. Oh, how good you've always been to me. I will sing of your mercy. Yes, Lord, we will sing of your goodness. Jesus, your mercy is all my rest. When fears weigh me down and enemies press, a comfort I cling to in life and in death. Jesus, your mercy is all my rest. Praise the King, praise the King, oh for my sin. Took my place when I stood condemned. Oh, how good you've always been to me. I will sing of your mercy. Yes, oh God. Thank you, Jesus, for you bore our sins on the cross. And through your blood, oh God, we were redeemed by faith in Christ alone. Jesus, your mercy is all my joy. Forever I lift my heart and my voice to sing of a treasure no power can destroy. Jesus, your mercy is all my joy. Praise the King who bore my sin. Took my place when I stood condemned. Oh, how good you've always been to me. We will sing, I will sing. Praise the King, praise the King, oh, for my sin. Took my place when I stood condemned. Oh, how good you've always been to me. I will sing of your mercy. Yes, oh God. This is Jesus himself bore our sins in his body on the tree that we might die to sin and live to righteousness. Thank you, God. Thank you, Lord, for the wounds that we have been healed. I'll praise you. Let us all give a clap offering to our God. Ang basahon ang Juan Kapitulo 1, versikulo 14. Juan 1, Kapitulo 1, versikulo 14. Ug ang pulong nahimong tao, og puyo uban kanato,
ug ang atong nakita nga ang iyang himaya, ang himaya nga iyang nadawat gikan sa amahan ingon nga bugtong anak, puno sa grasya ug kamatuoran. Si Juan nagpamatuod mahitungod kaniya. Ug bisinggit nga nag-ingon, mao kini siya ang gisgutan nako sa akong pag-ingon. Siya nga muanhi, sunod kanako labaw pa kay kanako, kay siya una man kanako. Ug gikan sa iyang pagkapuno, nakadawat kaming tanan og grasya ngadto sa grasya. Kaya ang balaod gihatag pinaagi kang Moises, apan ang grasya ug ang kamatuoran miabot pinaagi kang Hesus Kristo. Wala pagayoy tawo nga nakakita sa Dios. Ang bugtong nga Dios nga naa sa bakan samahan mao ang magpaila ka niya. Ug mao kani ang pulong sa Dios. Amahan namo nga nasa langit, Ginoo. Lord, salamat nga pinagi siyong bugtong anak. Nga Lord, nga ang kalibutan nga nahimo niyang temple o God, templo Lord, kay because ni anhi siya o God. Nga Ginoo nga nahimong tao. Ug wa lamang mi diha, ug diha lamang mi makakaplag gayud Lord nga tinudanay nga kamatuoran ug puno sa nga grasya nga mao si Kristo. Mo nang Lord, ikaw gyud ang ngayan namong dahigon ug simbahon Lord. Yes, O God. Bisan kami Lord nga napuno sa sala. Bisan kami Lord nga nas kangit-ngit, pero Lord imong bugtong anak imo gyud gipadala dinhi kanamo o God. Amen. Para kami makadawat sa labing dako nga grasya nga mao si Kristo. Salamat Thank Ginoo you, God. God. Thank Himua you, Lord nga kaniuntang kamaturan Lord. Lord nga masutan ni sa mong alimpatakan Lord nga wa gyud may laing i-respond kundi pagdayeg ug pagsimba lamang Amen. sa mong buhi nga Dios. Dalaygon ka Ginoo. In Jesus name. Amen. Let's sing this. He is all our joy. Jesus, your mercy is all my joy. Forever I lift my heart and my voice to sing of a treasure no power can destroy. Jesus, your mercy is all my joy. Praise the King who bore my sin, took my place when I stood condemned. Oh, how good you've always been to me. I will sing, praise the King who bore my sin, took my place when I stood condemned. Oh, how good you've always been to me. I will sing of your mercy. Hallelujah, Lord. We sing of your mercy. We sing of your goodness, oh Jesus. For there's none like you, oh God. There's none like you. Thank you, Lord, for the gospel of Jesus. There is one gospel on which I stand for all eternity. It is my soul.
love offering to our living God. Thank you, Lord. Let's continue to praise our King, His beauty, His majesty. Though the dark is overwhelming and the brightest lights grow dim, though the word of God is trampled on by foolish men, though the wicked never stumble and abound in every place, we will all be humbled when we see your face. And the demons we've been fighting, those without and those within, will be underneath our feet to never rise again. Or our sins will be behind us through the blood of Christ erased, and we'll taste your kindness. Yes, oh God. When we see your face, we will see, we will know, like we never known before. We'll be found, we'll be home, we'll be yours forevermore. Yes, oh God. All the waiting will be over, every sorrow will be healed, all the dreams it seemed could never be will all be real. And you gather us together in your arms of endless grace, as your bride forever. When we see your face, when we see your face, and this is our hope. We will sing, we will know, like we've never known before. We'll be found, we'll be yours, we'll be yours forevermore. Yes, we will sing, we will sing, we will know, like we've never known before. We'll be found, we'll be home, we'll be yours forevermore. And you gather us together in your arms of endless grace, as your bride forever. When we see your face. Yes, oh Lord. We thank you, God. We praise your name, oh God. May hapon sa tanan, aduna ba kitay bag-o karon? We would like to welcome you with the love of our Lord Jesus Christ. I would like to know if nabatay bag-o karon, please raise your hand og ari sa atubangan. We welcome you, brothers and sisters in
Kisay bag-o, please, kuwari sa atubangan. And I also invite all the congregation to please shake hands and says, Jesus loves you, my friend. Jesus loves you, my friend. Jesus loves you, my friend. Jesus loves you. Jesus loves you. Jesus loves you. Jesus loves you, my friend. Higugma. Higugma. To welcome one another with the love of Jesus. Oh, we love the thrill that brothers and sisters gather together as one. Amen. I love the thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. What a thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. What a sight just to see all the happy faces, praising God in heavenly places. What a thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. Hallelujah. Let's all give praise to King. At this time, we would like to call our teacher Jean sa VBS nga ato ang higayon from June 6 to 8. So nalipay gayud kami nga ang mga bata as well as the parents nga ni Ari. So we would like to know kung kinsa ang mga parents sa bata nga ni Ari diri karon. Please raise your hand. 1, 2, 3, 4. Mga guardian or parents sa mga bata. Praise God. Now, daghan kaayo. So, Ate Jean. Maayong hapon sa tanan. Okay, sa Matthew 19:14, ingon si Jesus, "Let the children come to me and do not hinder them, for the kingdom of heaven belongs to such this." Apan si Jesus maingon, "Paduula kanako ang gagmayng kabataan ug ayaw ninyo sila pugni, kay ang gingharian sa langit ila sama kanila." And we praise the Lord for our Vacation Bible School nga safe ang tanan and we enjoyed the time and we are praying, and please continue to pray for the children nga ang liso nga natanom sa ilang kasing-kasing motubo o mabunga gyud kini o kaluwasan o of course sa ilang family. So, for now, we would like to acknowledge and thank all of the volunteers as well as especially sa dedication sa mga mama, sa mga ate, mga kuya. And right now, without further ado, we are going to award our children sa ilahang gipakita nga mga talento sa pagpaminaw o sa ari-diri sa atong event. After this, we still continue to do our day 3 VBS. So, I'll be asking our assistant leaders to come forward, at least 2. Okay. So, tawagon ako ang pangalan sa na-awardan.
we have special awardee. Okay. We have Leadership Award. We have John Chris Abisha. Can we give him a round of applause? Ari kuya, naka-parent? Wala. May I request one of the ate to come upstairs? Thank you, ate. Leadership Award. Thank you, sir. Okay, we have Leadership Award. We have Kevin Generale. We have Isa Faith Generale. Yeah, you can. Pwede na mo down. And we have Marjorie Midel. Okay. Okay. Leadership. Ay, na-picture natin? Okay. Kumana, sige, you can go down. And we have our joyful helper. We have Crystal Kate Dimiar. We have Marian Canoy. Best in Memory Verse. Best in Memory Verse, we have Nina Jane Kalinawan. Good listeners, we have Jack Evan Palermo. We have Lord John Kalinawan. We have a Gentle Spirit Award, and this is for Chris Lauren Rizada. We have Casey Eunice Palermo. And now, let's go to our certificates for those who actually attended. Later? Okay, so later we will be having our certificate for coming to our VBS. And we would like to thank you all, and please keep on praying for our children. Thank you. Praise God, atong pakpakan ang atong mga kids as well as mga parents nga ni-attend. Mas lamang mga BBS, magpadayon pa dito niya, awarding balik ini. Nya ang parents ay sa mag-uli, kay niguman mag-awarding magbalik. Kaya wala pa mas like a third day pa Manila ron. So after sa service, balik lang sila din nga, padayon sa awarding. Ana lang. So praise the Lord na, itong pakpakang ginawa na sa mga bata nga ni-respond. Mga ginikanan na sa Muglakaw, balik pa na sila. So, praise the Lord. Okay na, palihog ko gablis sa iyo. Prayer and fasting this coming Saturday dinhi, alas 8:30 sa buntag. Karong Sabado, palihog ko those who want to join, pwede ra mo ka-join gyud ana. Prayer and fasting karong Sabado, alas 8:30. Yeah, by the way, mudasig ko sa mga manimbahay nato sa matag Sunday. If day nga nay bag-o kumingon kay atoy handshake sa taas mong pag-handshake sa matag usa. Kaya na pa lahi sana siya nga ni kung magkanta Jesus loves you, nanilang kantahan pa mag-handshake kay ta. Amen. Ala kay ang uban to nagsikita handshake, ang nasa dumangan wa na ma-handshake. Di na siya ma-welcome. So kana lang timan ilang na mo na mudasig lang ko tawag ani nindot jud nga mag dinasige man kita. So praise the Lord. So paliw ko ka-bless yung Bible sa Juan 8, versikulo 1 hangtod sa 11. Juan 8, versikulo 1 hangtod sa 11. Og ako ning giuluhan karon nga wali is ang manluwas nga nahigugma sa mga sasala. Akong balikon,
ang manuluwas nga nahigugma sa mga makasasala. So, nay usa ka tiguwang na maligya siyang itoy, o iro baron na itoy. So, kay nya, siya nag-advertise man, nagbutang siya mga pamphlets sa poste para mamaligya siya o naghatag siya o address kung asa siya adtuon or number. So, ni-respond ang bata, which is ang bata ni adto dayon og sa ilang balay og niingon diyan, Mr. Sir, ganahan ko mo palit sa imong itoy or sa imong iro. So, nakistorya ang tiguwang saman kibaw na ka mo bantay, responsibilidad biya kini nga mo bantay kung nakay kanang iro or itoy imo gining atimanon. So wala pagduha-duha ang bata nikuot siyang bulsa og nihatag siya og daghan kaniyang sinsiyo sa tiguwang. So mo ni nahitabo iya ding gihatag dayon naginuktok ang tiguwang ni tan-aw niya ug interesado gyud siya mo palit og itoy og iro. So ang tawagan ni ang tiguwang nga ni iro nitaghoy dayon nidagan day ihang iro. Gipangalag Oreo, di bitay? Dali. Babay. So paghubdagan sa iro niya, nisunod dayon ang upat ka, ito'y nga kusog ding dagan. And suddenly, nakabantay ang bata, kanang excited siya, kita siya sa mga ito'y nga ni-follow sa inahan, pero naiusa ka buok nga galisod og dagan na wahi. Nga paningkamot niya nga makaapas siya sa mga igsuon, og nakabantay ang bata, dito siya ni-focus sa katunga ito'y. Og niingon siya nga, Sir, kana ako ang katuyang gipili, kana ako ang nawahi. Kanang galisod og dagan, kay disable ang ito'y. So, niingon ang tiguwang, Son, di ka ganahan ani, kay nga naman, di ka malingaw, kay di ni magdangan-dagan. Hinay kini siya glihok, at the same time, gamay po siya. Maybe, basig di ka malingaw ani, kay di ni makigduwa ni mo. So, ang bata, ni atras, og iyang gipasaka, iyang karsunis, duha ka buok, og iyang gipakita nga iyang tiil na ice, unsa man, puthaw, nga connected sa iyang sapatos. Pulyo sa day siya. So, makita nimo ang pasabot niya ay, ningon siya, Sir, kinahanglan na asay mo sabot niya. Kay ako ingani sag ko. Nga makasabot rasag ko siyang kahimtang. Di ba? Mo nga, we need to understand, isip makasasala, dapat nasa uban nga makasabot sa nato sa atong pagkamakasasala. Kay kitang tanan makasasala man. Ug pasalamat ta nga natay Ginoo nga mahigugmaon kayo, nga dili pasabot nga, paundayonon natong pagkamakasasala, ay sanislain na siyo pagsabot, makita to nga hinungdan niya ni si Kristo para luwason ta isip nga mga makasasala. Amen? So, akto ning klarohon nga, ang Ginoo, dili ingon nga magpadayon kasi mong pagpakasala, remember, balaan siya o maglagot yun siya sa sala. So, but nasayod ang Diyos sa atong pagkamakasasala, adlaw-adlaw nga atong giatubang, nasayod siya nga naagyo tayo mga kapakyasan, naagyo tayo mga kahuyangon. Amen? So, ang Ginoo may nasayod ito mo na sa Salmo 103:14, kung inyo nang basahon, akong basahon diya sa Cebuano, kay siya nahibalo sa atong kahimtang, na hinumdum siya nga kita mga abog lamang. So, what does it mean? It means ang Ginoo nasayod unsa ang naa sa tao. Kay kibaw ka atong Ginoo is nahimong tao, 33 ka tuig. Mo nang kasabot kay siya atong nagian nga unsa ang sala, pero siya wa kasala. Mo ni nga angay itong masabtan. Nakigbugno siya sa sala, as Filipos 2:5-8. Og mao ni nga karon nga storya nga gihilugway ni Apostle John nga iyang gipin-paint gyud nga atong makit-an nga giunsa gyud paghigugma sa atong manluwas ang usa ka makasasala. So, wa man taya ingna nga dapat mahuyangon ta sa sala, dapat atog yung kaluyan, but we need to understand, ang katong nahigugma sa mga makasasala, mao gyud mukabot pinaagi sa grasya, pagpasaylo, ug sa gugma. Di ba, ang ana ato ang Ginoo?
Siya mo'y niduol ni anis kalibutan para kabuton ka. Dili ikaw mo'y nangita para mo adtos langit, kaya di ta kadtos langit. Ang Ginoo mo'y nahimong tao ni anis sa kalibutan. Ug mao na ato ang manuluwas nga karon nga angay natong may laila karong hapuna. So salamat sa Ginoo gitagaan ta kagawasan nga maminaw siyang pulong nga si Hesus mao ang manluluwas nga nahigugma sa mga makasasala. So mamarugta og atong basahon ang Juan 8:1 hangtod sa 11. Og atong basahon sa kusog nga tingog 1, 2, 3, go. Unsa may imong ikasulti, may tungod kaniya. Pinaagi sa iyang tudlo. O kay napadayon manggayud sila sa pagpangutana kaniya, ato iduka tong atong pingon mata. Amahan namo nga nasa langit, Ginoo Lord. Ikaw mong Dios o God nga puno gid sa kaluoy, Lord. Only by your mercy, O God, Lord. Nga Lord nga maluwas lamang mi, Ginoo God. Munang salamat, Ginoo God. Lord nga pinaagi sa imong gugma. Lord nga nianhi jud ka sa kalibutan. Nahimong tao. Lord, para Lord imog yung subayon o i-accomplish ang among kalapasan pinagi sa balaod, Ginoo. Ngampo ko, Lord, nga ikaw mag-auban ka kanamo, God, sa pagtuon sa imong pulong. Nga, Lord, maghimo kag milagro sa matag-usan ni Lord. Nga madawat gayud ang kaluwasan, Lord. Lord, nga naagiming buhing paglaom. Bisan unsa pa among nahimo, Lord, si Kristo, nahigugma gyud kanamo, O God, isip mga makasala, Ginoo. Dalaygon ka, O Lord, in Jesus' name I pray. Amen, amen. Maglingkod ta, palihog. So, kaning Juan 8, versikulo 1 hangtod sa 11, kung makita nyo, nakabantay mo na yung bracket sa katapusan. Actually, ang sugod nga bracket in is verse 53, chapter 7, verse 53. Diya nagsugod ang bracket, kay kadaghanan ani sa mga scholars, wa kuno ni sa original nga manuscript. Original yun nga, digawas ang Bible ba, kanang Greek. So, mo nang gipuno ra kuno ni. So, mo na kadaghanan nga, which is, mo ni gyud ang ilang sulti nila nga but kadag even though nga wala ni original manuscript mo nang sa yung English Bible na si bracket kay gikuani nga dinujal, but in spite ana daghan nga mga Bible scholar nga nituo gyud nga wala ni pero kaning istoryaha ato sang makita nga tinuod gyud ni hitabo sa panahon ni Kristo. Kay pinaagi ni nga istorya wa may nausab nga doktrina. Og ang kinayahan sa istorya is consistent man si Kristo nga nahigugma sa mga makasasala. He is friend of the sinner. Di ba? So, muna kay kung basahon nyo sa verse 52, 7:52, which is nagwali si Kristo ana, hangtod sa 8:12, it makes sense sad kay nga naman, bagsumpay siya. Nagwali biya si Kristo sa Feast of Booths. So, muna ningon siya this 12, I am the light of the world.
So but bidat mo na bisag unsa pa man na, but mao ni nga pagtulunan nga wa may nausab sa ato ang doktrina sa Biblia, nagpabilin man gyud siya nga mao gina ang kasing-kasing sa ita Ginoo, mo nang naaman ni sa kasinugdanan o wa, the same gyapon ang Ginoo nga atong nahibawan, nahigugma sa mga makasala. Amen. So man nga di ta na natutukion na lang nga kanang nga mao nang kwan basta mao ni ang kamatuoran. So tanaw na tong setting, Mount of Olives. So mo na siya ang Mount of Olives is da kanang katapusang bungtod ha. Ay nagtanaw ka ng agyanas mga tao kanang katapusang kanang green dinhi. So layo na siya nga 2,007 feet high, which is 20 feet above. So it means unsa man ning olives. So kaning olives is dinhi si Kristo magtapok kanunay siyang disipulo. Mo nang nadya sa Matthew 24:25 Olivet Discourse, diya siya niwali mahitungod sa sign of age. So mo nang sa ilang pagdakop ni Kristo, nailanglan sila disipulo niya, kay nga naman, kay nakatultol din nga lugar, ang tawang ang iya mga disipulo lamang. So kadaagto ni Jesus Christ sa Jerusalem, kay sa Capernaum man siya nag-headquarters, kanunay siya moadto og magtudlo og mag-disciple silang disipulo. Dinhi pod nahitabo nga nagpray si Jesus Christ sa Gethsemane katong sakwan. So nganong gitawag mo ning Mount of Olives? Because of the olive groves, nga mga olive groves, mga oil, mga olive oil nga mga tanom. So naana diha daghan diha. So kanang Mount of Olives diha ni ascend si Jesus Christ, at the same time diha siya mubalik sa second coming, nga iyang tiil mismo nitunob gyud sa Mount of Olives. That is why makita gyud nato sa diyang mubalik si Kristo. Mo na nga mutunob gyud sa Zechariah 14:4. Mo na iyang kuan diha, it's a literal. Kanundo matong mga anghel unsa man yung gihangad diha nga unsa yung sa samang pagi nga nisaka siya mao sa nang mahitabo sa diyang mubalik siya dinhi nga kuan. So mao ni nga ang Mount of Olives. But dinhi sa verse 2, so gikan sa Mount of Olives nilakaw siya padung sa temple. Mao ni the ministry of the Savior, mao ni ang ministry of sa atong manluluwas. So early in the morning, verse 2, kung atong basahon, early in the morning, he came again into the temple. So, ug sayo sa buntag, ang tanang mga tao mangadto sa templo aron sa pagpamati kaniya. So, ano mo sa triumphal entry, sa diyan si Jesus Christ, padung siya nga, kanang si manahuna nga ilangsang na siya. Di ba nga tong lukay, mo nagikan sa Mount of Olives, padung sa temple. So, mo na nga sayo sa buntag, mga tao mangadto sa temple aron sa pagpamati kaniya. So, mo na yung ministry. So, mo gining normal ni Christ, nga muwali, mutudlo sa mayong balita. Muna usab ning temple. So if you look at the picture of the temple, mo ni ang Herod's temple. Di ni kang Solomon. Kang Herod's temple ni iya na ning tawagan ni gipanindot ni Herod. So kana nga temple is ang temple gyud sa ang tabernacle or temple sa panahon ni Moses tulo ra ka court, which is the kaning mga korte sa paghalad, court sa priest o court sa Holy of Holies, only the high priest. Pero kani unom ni ka court. Sa women, sa men, sa muhalad, sa priest o sa Holy of Holies. So mo ni siya nga asam ni dapit sa temple. Possible outer court, gawas ni siya nga access rang tanan. Apil ang babae kay una na women's court, men's court, mo na siya nga kuan dayon sa mga mo-offer nga mga Hudiyo lamang mo'y makasud. Kung hintil ka, musud ka dito, patyon ka. Kaya mga Hudiyo lamang mo'y makasud anang lugara. So din sa setting, makita na to nga, ang mga tao ni duol kaniya. Kasadihang nagwali o nagtudlo kaniya, nagtudlo si Kristo. So mo niyang ministry, every time mo adto sa temple, di gyud niya usika, mo gini ang kuan is muwali gyud siya. So verse Luke 21:38 ko atong basahon diha, ningon na po siya, ug sayo sa buntag ang tanang mga tao nangadto sa templo aron sa pagpamati kaniya. So gitultol na gyud si Kristo. Kanang word nga tanang tao, actually sa hyperbole, but most of the time dili gyud tanang tao, but crowd gyud, dakong pundok nga maminaw ni Kristo. Remember, why microphone ha? Nga ako nag-microphone, nagsagit na ko. So, makita to is, mo ni iyang buhaton yun. So, sayo sa buntag, tupad, sayo sa buntag. So, mao na yun nga, atong makita nga si Kristo,
di gyud mag-usik-usik og panahon. Kay nasayod siya nga tulo ra ka tuig ang ministry ug nasayod siya nga di ra madugay patyon siya og mabanhaw ug molingkod sa tuo sa amahan. Maybe mao sa ni nga angan itong makatunan nga isip nga mga Kristohanon nga it means nga atong sundon nga di ta mag-usik-usik og panahon. Sayo sa buntag mo adto dita sa templo. Asa matong templo kani? No, atong lawas mo templo sa Balang Espiritu. It means mo adto ta siyang presensya, makikimamata sa Dios pinagi sa pagbasa siyang pulong pag-ampo. Amen? But ato ni sundon nga pattern. Kung Kristohanon ka, di na ka moadto sa asa pa nga lugar, nara ka diya sa imong tungod. Nga di ta magusisik, di ta magunahon nga himsog pa ko, di ta magunahon nga bata pa ko, o di ta magunahon ka na lang matiguang ko. Wa jud ka masay dapat sugdan nato ang atong pagkikimamat sa Dios every day para way mausik nga panahon. Remember, giluwas ka para ikaw makaila o gamiton sa Ginoo. So ikaduha, mo ni ang verse 3. So kani nga mga istorya is actually the set a trap of the Savior. So nanghihimo sila bitik or kanang kuan gyud. So ang mga magtutudlo sa balaod mo nilang plano ang mga Pariseo o skriba. So kibaw mo sa istorya sa Ebanghelyo, Mateo, Mark, Luke, and John, kaning mga relihiyosong mga katawhan, wag gyud sila ing plano kundili unsa man bitik-bikton ra gyud nila sa Kristo nga masayop sa unsay ang gisulti. Nga nangita gyud sila nga masilutan si Kristo kung unsa may masulti nga mawa iyang dungog, mawa ang iyang pagkatawag, di siya matuhuan sa mga katawhan. Mao ni ang mga works sa religious people nga ilang i-put down ang mga tao nga naghimo diya alang sa Ginoo. So, makita nimo diya scribes kinsa man ni mao ning magbabalaod. Diya lawyers. So, mao ni sila may swito sa pag-interpret sa balaod which is sa Old Testament nga writing. Mao ni magbabalaod. So, dili ta ng scribe Pharisee and also dili ta ng Pharisee magbabalaod. So, kinahanglan mo kita pangulong pari nga magbabalaod, expert of the law nga kaistoryang Jesus Christ. Si Nicodemus. At the same time, he is a Pharisee. Diba? So, kaning Pharisee, it means the separated ones. Mauni ang most nga, tawagan ni, nagtuman yun sa balaod o sa mga oral tradition. Mauni ang dominant nga ma-religious influence among sa Jewish people. That is why ang mga kaparian, mao gining mangnaot ni Kristo. Kabantay mo sila gisundon. Kay sila man tungod sa ilang pagkareliyoso nga nasayod gud sila sa Old Testament. Mo ni kung mangutana mo mahitungod sa Ginoo, anhi mo nila. Kay maswito ni sila sa pulong sa Dios. Mo nang influensya kay sila. Mo nang mga tao mahadlok. Kabantay mo tong butang nga giayo sa John 9, di sa musulti. Ilang ginikanan nga moangkon nga ilang anak. Nga dito sulti nga anak, sila kon kay hadlok sila nga isalikway sa sinagoga. So, mao ni nga mga influential nga Jewish people, so mga separated ones, they think nga they are righteous. Nagunahon na sila nga, wala sila nanglag Ginoo. Nagunahon na sila nga, di sila makasasala. Mga matarong sila. So, mao ni naghimo sila kaning plan gyud para bikton si Kristo. Para pangitaag sayop si Kristo. Para di na siya mahimong sikat sa mga katawhan. Kaya kani nga time daghang kay maminaw ni Kristo. Ya sila is gisalikway na diha sa mga tao di na maminaw nila. So mo ni sa verse sa sunod is gidala sila babayi nga nasakpan sa pagpanapaw o gidala nila gipatubang nila sa tanan. So remember naghatag sila problema sa sa mangluluwas. The set at top Savior niya is the problem of the Savior. So mo ni problema kay ngano man kay naslay ang issue less theological, gyud may tungod sa sala. So ato makita ni naay babay nga ilang gidala nga nasakpan sa pagpanapaw. Unsa man ning pagpanapaw? Minyo ka nga tawagan ni nga ni kighilawas ka sa laing tao. Pwede ka mong duha minyo, pwede usaray minyo ninyo.
mao nang pagpanapaw. O either mangabang ka o prostitute, nya minyo ka, pagpanapaw gyapon na. Mao ni siya ang meanings pagpanapaw. So either both mo nga minyo pero nakikilawas mo sa uban nga tao. Either banak ka, ni kuan kaglay kilawas kaglayng babay or asawa ka nakigilawas kay lalaki, mao na ang pagpanapaw. As long as legally married, mao na ang word nga pagpanapaw. Nganong sala man ni kay gibutang sa Exodus 20:14. Paliw ko basa 1 2 3 go. Usay. Mao ni ikapito nga mando sa 10 commandments. Ayaw kamo panapaw. Ayaw kamo kaning adultery. So mao ni nga ato makita ni caught in the act ang babay. Caught in the act ang babay. So mo ni ang problema nga ilang gihatod sa manluluwas. Ningon di sila nga gidas lag babay unsa may buhaton nimo nga mananapaw ni. But nay problema ani nga pagpamasangil nila. Kaya ngano man, kung kung manapaw ka pila ka tawo makasala? Usa duha. Ha? Usa pagpanapaw siya usa. Duha, o babae lalaki. Yang asa mang lalaki din babae pa may gidala. So makita nimo nangita bagos lag bikil. Kamo? So it means ilang gibit-bit ang babae dito ni Jesus, pero makita mo walay lalaki. Unsa may proof nila nga nakasa ni siya pagpanapaw kung walay lalaki? So probably prostitute ni kay mao maning panahon ni Kristo. Nga mga babay, wa may bili, either maulipon ka, prostitute ka, para mabuhi ka. Or tawagan ni ibaligya ka. So, morning nga, usa ka butang, wa man ta masayod, unsa na bat, ang pangutana lang, naghimo ragyos lag problema para bikton si Kristo, pero bias kay sila, kay wala may lalaki. So, possible, naghimo ni sila senaryo, oy, paghimo dito, babay, human, wa kay labot na mo. Even ang lalaki ni appeals plano nga itrap si Jesus Christ. Kaya kung mo na istorya, nganong wa man sa dinhi? Nganong ang babae may lang gihatod? Di ba? Probably ang lalaki ni appeal sa sabot. Nanay, magtudlo na sa ni kada buntag, di ba? Early in the morning, magtudlo man ni siya. Ato ni himuan og kanang ato ni bikton. So kanang nasa balaod ni Moses. So since daghan ang mga babae, daghan ang mga lalaki itong maghimuan ni, ila nang kuha ang babae pang lalaki, gibayaran siguro niyo ni sibat na. Watakibaw. Pagdita, ngani, kay ngano man. Moni nga, ang gusto magyud sa mga hibilyuhusong mga katawhan, makita na to, nga gusto lang yun nila itrap si Hesus Kristo. Gusto nila nga tagaan lag problema nila si Kristo nga mapasangin lang yun nila nga di siya Mesiyas o wa siya klaro nga magtutudlo. Kundi siya musunod sa balaod ni Moses. So, gusto nila nga pahukman dayon ni Kristo. Kumatay mo si Kristo hilom bra. Gusto niya nga musingog na si Kristo, kay kibaw mo yung kaninging bayhana, kay it's a caught man, it means iya maning lifestyle. Mo ningo ko prostitute, kay sa verb, sa Greek word, ni iya ng lifestyle, it's a perfect tense. Nga ingani yang kinabuhi. But despite that, yes, nakasala siya, dapat duha yun nakabuk ang sadan sa pagpanapaw. Di yun usara. Amen? So, mao na nga, angay na itong ribawaan, nga, dinis, gusto yun nila nga pahukman nga walay due process. Yan si Kristo, di siya mutingog, kaya nga naman, siya man usa. Maybe, what's Kristo nga, asa mang lalaki, di ko mutingog, ana. Kaya sayop ang inyong paghukom o pamasangil. Muna nga kadaghanan, muna nga isip Kristo nun dapat makatunta ni unsa ni ang tawagan ni nga maghukom ta sa ubang sala. O ang nakagulang, even na ubang mga Kristohanon, ingani gapong batasan, nga kusog kitang manghukom sa uban, kaysa ato ang kaugalingon. Nga atong patasan ang ilang sala, pero ikaw kita, nga kasadusto makasasala ka. Nga kusog kay ihando sa uban nga pahukman dayon, pero imuhang mismo, kanay mong gibuhat, nakasala na ka. Sumani nga ang pinakagulang kay
daghan gyud nga wala pa kasabot sa Ebanghelyo. Kaya ang tao ka pasabot sa Ebanghelyo, ang pananaw silang kagalingon, gamay ra silang makasasala. So mo ni nga angay na tong pamalandungan gyud, especially kani mga religious leader. Remember kung tan-aw nimong scenario sa story, they are unbelievers. Wag sila kailan ni Kristo. Di ba? Pero makita nimo ang heart ug ang gugma ni Kristo diha. So sa verse 4, ningon sila magtutudlo kining babayhana na sakpan nga nanapaw. So gi-address pag magtutudlo, satol kayo, hilom kayo. Nagrespitar pas lang Kristo. Pero ilang plano, bikton ra dis Kristo. Muna somewhere na ni di sa tapailan nga tawgon tag pastor po bikton masaday ka. Di ba magtutudlo, satol kayo, which is makita nimo ilang kasuko sa sala. Makita nimo nga balaan nga kasuko. Kaya nga naman, lagot kay sila sa kaninga babae nga nakasala batok sa Dios. But ang problema lag kita sila nga serious kining salas babae kinanis balaod ni Moses. But ang problema lagi asa laging laki. Mo na problema. Sige sila pamasangil, pero partial ilang pamasangil. Unsa pa yung pagkasala niya pagpanapaw nga dapat duha may matubang? Di ba? Look at atong basahon sa Leviticus 20:10. Atong basahon, basa kanang Bisaya. Pila ka bukpat yun? Oh, yasi Roman usa. Duha mo'y pat yun. Yung saan magpag-prove nila nga nang-accuse sila, na masangil sila, nga nakasala ni sa pagpanapaw, pero ang base sa balaod ni Moses sa Leviticus, duha mo'y pat yun. Kay parehas lang duha, nanapaw, nakasala. So makita nimong batasan o kinayahan ani mga relihiyosong mga katauhan, di gyud na sila magununa sa ilang kaugalingon. Ang ila is pang-abuse ra gyud ang matuman nga unsay gusto nila. So, but kung tan-awon ta ni yes, tinuod ang sala sa babay bisan wa tuod nga walang lalaki, ang ayan siya patyon. Yes, tinuod nga sakto ning mga nag-akusar kaniya nga sala gyud ning gibuhat niya. Pero kung inyo ni siya hukman, pangitaas ang lalaki. Dapat patas. Duha may pat yun. Di ba? So, mo ni nga angay nga masabtan sa mga nag-akusar unta. So, laktod pagkasulti, may kay sila, mingon nga sa sunod nga, kwan ni verse 5 nga, mingon sila nga, ang isuwat ni Moses sa balaod ni Moses. May kay sila mukot sa balaod ni Moses, pero sa sila mismo, wa mo sunod sa balaod. Amen? Sila mismo, nga mingon sila nga nagsunod mi ni Moses. Makita nimo po way lalaki, so unsa may pasaboy double standard ilang paglakaw diha. Di ba? So what it means black and gray, white and black. So ma-Christian sila kung nasimbahan, kung wa simbahan, black sila. Mo ni duha ka buok kinabuhi. So wa sila nagunahon nga giabusaran na nilang babay, gihukman nilang babay nga parihara nila nga makasasala. So but di gyud nila hilabtang lalaki. So kay nga naman probably lagi appeal to silang sabot. So nasayod ta nga kani nga silot is kuan gyud ka ng serious gini. Muna ang pagpanapaw kibaw mo, sala gyud ni atubangan sa Ginoo. Muna nga kinanglan gyud ni silutan. Kay gibutang nini kay kani nga sala ako no na sistema. Muna akong i-quote dia kang Mishnah, manang Mishnah. The word Mishnah is sa libro ni sa mga Hudiyo, gawas this Bible ha, ilang komentary sa matag balaod ni Moses. So para atong komentary nga sa Bible kani atong kaning tawag ni sa di Bible natay komentary. So kaning Mishnah nga word is libro ni sa mga Hudiyo nga naghimog komentary sa matag balaod.
Especially kaning pagsala og pagpanapaw. So unsa may angay buhaton? So mao ni ang angay buhat sistema ni nila nga kay kaning pagpanapaw seryoso man kani nga sala nga ang lalaki, ang tao nga masakpan ani ibutang siya sa unsa man tangki sa tai sa tao. Nga kutob din is tuhod. Ako na lang bisayon, pero dinusahon. Tuhod, ya butangan siya tualya nga soft dinhi. Nga dili makasamad, makalakra og marka. Hunya higta na siya glaing tualya nga haraf. Unya bitaro na hangtod mamatay siya, kamatay niya way marka nga namatay siya sa tuok. Kaya ang nagpamatuod na ang nagpatay niya Ginoo kay tungod siyang sala. Mao na ang Mishnah. So it means kana nga silot giakomplisar sa Ginoo. Kay wala may timaan o marka nga gipatay siya tungod sa iyang sala. Munang serious kini nga salang pagpanapaw. No wonder si Jesus nihilom ra gyud. Kay partial ang ilahang pag-akusar ni Kristo. Dili mao. Dili ang mao ilang pasangil kay wa lagi ang lalaki. So look at here. Awang makita ning mga bitin nga mga religious, gipahinumduman pa las Jesus. Di ba? Gingon pa lang nga, sa balawod ni Moses, as if si Jesus Christ wa nasayod sa balawod ni Moses. Kinumdum mo, kung mutuo mo ni Moses, mutuon ta mo kanako. So, kaning John, the same chapter kung basahon ni ninyo. Kung mutuo mo nako, mutuo mo ni Moses, mutuon ta mo nako, kay ako may gisuwat ni Moses. So, kani mga religious leader, mga bitin ni, nga ganahan lang gyud nila hukman ning bayhana, walay trial, walay due process. Walay proof, walay witness nga magpamatuod gyud. So, mao ni ang gusto lagi mabitik si Kristo nga unsay ikasulti niya nga naaman ang balaod ni Moses. No, karon kasala man gid babae, mo man sulti sa balaod. Na, human jud ka ani ron, sakpan na kanamo unsa kay kasulti nimo ani. Kabantay kas evil intention nga ni-claim sila nga religious sila nga Parisiyo. Mo ning mga relihiso. So sa ako alang kung mo-responde pa si Kristo, no? Wa mo gimutingog si Kristo. Makita mo kay kibaw mo siya nga kani mga tawhan na di minaw. Magtuman man ni silang unsilang nakuana. So mingon ta siya nga kamong tanan magbinatuay bata mo. Kay ngano man mananapaw mong tanan. Buto na naon. Kung atong basahon sa Mateo 15:19, basa, paliw ko basa, 1, 2, 3, go. So, asa gikan ang pagpanapaw? Sa kasing-kasing. Wala pa mo nang himo, nanapaw na ka. Mauna ang sala. So, nagahimo na mas gawas, kaya di na mapugngan ang imong tinguha. So, pagpanahunag, pagpatay, pagpanapaw, dautan, nga pagpakikilawas. So, buto na naon, ang matagtaw, nakasala na ani. So, laktod pagkasulti, si Jesus, oy, kung nisunod ba yun mong Moses ba? Ningon magyud mo, nga mo na isunod Moses, magbinatuay na mo matagusan ninyo. Kay pariha mo tanan, makasasala, kay mananapaw mo. Di ba? Kung laruhon lang yun nato. Kay makita mo nasuwat na nga ang pagpanapaw, di nilang kigibuhat kundi na nasi mong kasing-kasing. But makita nimo kasi gibaw si Kristo nga ang gusto ra gyud nila itbikon si Jesus. Pangitaag sa yup. Pangitaag sa yup. Mao ni ang mga reliyosong mga katawhan nga sama sa usa ka immoral nga tao nga guilty usab sila sa samang salaa. Di sila iskapo. Amen? Munang kita sad mismo nagunahuna ta nga dinhi sa storya nga kaning bayhana grabe ni mga kasala kay mananapaw ni. Pero dali ra kita di kita tutong sala. Ang sala sa uban dali kay nato makit-an, patong sala di nato makit-an. Kaya kung sala bakak naman. Yang bakak what is 10 commandments? Di ba? Mao ni nga kadaghanan is kung di gyud kasabot sa ebanghelyo, kung di gyud kabatog relasyon sa Ginoo, mugawas gyud ang pagka-judgmental gyud nato. We are easily to judge other people, nya atong i-overlook
ang unsang mga yawanon o mga sala nga atong nabuhat sad. Muna nga pipila usab nga ingani nga mga klaseng nga muingon nga mga Kristohanon pero mga relihiyosong mga katawhan. Nga pananaw silang kaugalingon, gagmay ra sila nga makasasala, ug klase nga tao nga ingani ilang kinabuhi, ingani ilang gibuhat, mas grabe sila nga makasasala. Mo nang I hope di unta taana nga klase nga pagka-Kristohanon. Kaysa unsa pa so ang kalainan ra gyud natos unbelievers, si Kristo ra gyud nagrasyahan ra gyud ta. Period. Mao ginagingon ni Pablo sa Episo. Muna nga even sa Romans 11, nga gingnan niya mga hintil, ayaw mo pagpagigarbo, kay gigrafted ra mo. Ayaw mo pagpanghambog, nga giluwas mo, kay buto na naon kung gisalikway sa Ginoo ang Israel, nga iyang mga katawhan, nga kung kamo magahi pa mo ko, nganong gidigod ta mo ikasalikway sa Ginoo. So makita na ito nga, yes, serious ning salaa nga mga masangil. Yes, serious ning salaa kaning pagpanamaw, pero serious na ni nga sala nga manghukom ka sa isig ka tao nimo. Remember, unbeliever pa gani. Samot na believers imong hukman. Ngabuto na nun makasala man ta, mahuyang mata. Mo ning pinakaguol usab sa simbahan ni Kristo. Kay daghan usab nga wala gyud makasabot kung unsa gyud ang sala. Kay ilang pananaw gyud is gagmay ra sila nga makasasala. Ug ang mga bati nga mga kagahapon silang kinabuhi sa ubang tao mas hugaw para ka nila. So but kung makita do balik ta ang religious leader, makita na mo di lang kay nakasala sila sa babay, kundi nakasala pud sila sa anak sa Dios. Kay wa man sila ing tumong ragyod nga gubo nila o pasanginlan nila si Kristo. Nga gigamit pa nila ang pulong ang Biblia nga nasulat ni Moses. So bersikulo 6, unsay gisulti dia? Gisulti nila kini aron pagbitik kaniya. Og sa ingon ikasumbong nila siya apan mitikubo si Jesus og misulat sa yuta ginamit ang iyang tudlo. Kani nabaguhan jud ko aning word mitikubo. Sa atong paglingkod, lilingkod ba day o niyaka. The word is mitikubo. Di na ako ma-imagine so kay word mitikubo. So niyaka o nilingkod ba day ning mitikubo day. So mo sa siya nga kon. So the word testing or pagbitik, it means ilang gitintal or mo testing sila sa yawanon nga pamaagi nga makasala si Kristo. So pangutana, nganong wa man motubag si Kristo? Sa kani nga tay mga ingnon siya nga, diba, balik-balik man ni. Balik-balik ni nga, unsa may kasulti. So ato'y butang pa lang. Kung si Kristo, maingon siya, nga, tawagan ni nga, musupak siya, nga maingon siya nga, ayaw na batuan ninyo. So, ang mahitabo, ingnon siya sa mga tao, ani supak kas balao ni Moses. Kaya ang ingnon balao ni Moses, ang nakasalag pagpanapaw, batuon. Diba? So mawa ang iyang pag-angkon nga mao ang Mesiyas. Kaya di mo ba siya nga ako itong nahisulat ni Moses. Diba? So sa laing bahin, kung siya muuyon sa ilang mga namasangil, nga sige batua lang na ninyo, madaot po diyang reputasyon nga unsa man, nga he is the friend of sinner. Diba? Niani siya sa mga makasasala. Kaya nga naman, nakigsalo-salo biya sa mga tax collector, mga prostitute o mga makasasala. So kung muuyo siya, mingon sa sila nga, nganong umatun mo pambatua ka itong anong nikikaon pa man kaato. Kakuha mo? So wag yun mo tingog si Kristo. Nganingon lang wala. So ikadugang pana, kung musugot siya batuon, remember, ang Israel nasakop sa Rome. Diba? Ang Rome ba na ikatungod nga musilot patay. So, ang mahitabo sana, sumahimo nga si Kristo ni alsa sa Rome. Wa siya mo sabitar sa otoridad. Parihara siyang Barabas. So, makita nimo tanang lihok yun sala para kang Kristo, basagikan sa tao. So, mani nga, makita nimo si Kristo is wala yun mutingog pa.
Mo ni problema aning mga klase nga tao, nagunahon na sila nga ni-follow sila sa Ginoo, kay ni-follow sila ni Moses, nga naslasluyo ni Moses, ni tuman gyud sila. Unsa problema ni mga tawhana? Ni angkon sila nga amo yung gikuptag taas ang balaod sa Dios. Remember si Jesus, ningon siya, nanhi ko para dili pagguba sa balaod, kundi para sa pagtuman sa balaod. Matthew 5:17. So ganahan lang gud nila pahukman nila ang babae ni Kristo. May tungod sa iyang sala nga pagpanapaw. Yan mo ningon niya, so, magtutudlo, kung ni-follow jud kang Moses, kung kaila jud kang Moses, dapat muuyon ka namo. Mao ni sad nga mga problema sa mga self-righteous nga mo claim nga they are followers of Christ and yet kusog kayong manghukom. O di gyud sila kita silang kaugalingon nga sila makasasala. Yang ka-worse ani manugo pa gyud tawo nga hukmi na siya. Mao ni ang mahitabo nga makita nimo nga this kind of problem wa gyud kaning problema ha kaning mga religious people. Wa sila kita silang kaugalingong pagka makasala. Dali kay nila makit-an ang sala sa uban, hukman din nila o ila din ikondina. Pero kung ilang sala, ibaliwala ra nila. Kay gamay sila nga makasasala. Manang si Jesus, nihilom or ni-ignored nila. O sige man Jesus, nilingkod, o sige buhat niya, paglingkod niya, nagsuwat sa yuta. Pinagi siyang tudlo. Ganahan mo makibawon siyang gisuwat sa yuta. Kaya daghang bang interpretasyon na ni. Nagsuwat ko ni siya sa balaod sa Leviticus, Deuteronomy, o nagsuwat siya sa cross, o nagsuwat siya kapila siya gipugos nga ilang gipangsulti siya mga kaaway nga nadini nga kuan. Daghang kay hasta kani gi-interpret. Di ba? Kay ilang pagwan nga maybe kaning pinagi siyang gisuwat na konbikto ang mga tao. So kung ganahan gyud mo makibaw unsay gisuwat sa yuta, kay kaduha man gyud siya ni barog, ni lingkod, gisuwat na pod kaduha man ang gi-record ya. Ya gamit iyang tudlo. Di ba? Specify gyud na gigamit iyang tudlo. Ganahan mo makibaw? Wa ko kibaw. Kaya nga naman, huwag mo na ilapot sa auto kibaw sa mo kibaw sa gisuwat diha. Kaya basig, pangutanon, bebe, unsam na gisuwat ni Jesus Christ, bebe, galing-galing, kaduha man na. Makiglalis good mo. Ang gisuwatan niya, balaod siguro ni Moses. Gisuwatan na niya, wag nag-score na siya, kapila yung pasangin lang babae. Buhatan na lang ta nagstorya nga wa naghilom ang Bible. Amen? So, wa ko kibaw po sa dilatan na kanon. Sa kanilang, number 7, the condemning ang gikondina, ang gihukman nga makasasala, unsa man, o ang mga nanghukom nga makasasala, gipadayag, pinagi sa manuluwas. Versikulo 7, og samtang nagbarug sila, didto, nga nangutana, mituyhad si Jesus, og bingon kanila, bisag kinsa kaninyo nga wala makasala, maoy paununha pagbato ka niya. Kani siya, di ni siya ingon nga question, kundi mao lamang ni ikatubag yun ni Kristo. Kaya nga naman, makanus, sa English, wa sa Cebuano, they persisted. It means, balik-balik yun, manamugos yun sila, unsa lagi imong buhato na ni, unsa lagi hukman ba ni mo or di, so balik-balik yun niya, nga ilag yung pa-respond si Jesus. Sa kani nga, dapat makibaw sila unsa gi-respond. Og sige siya balik-balik nga, unsa man, nga, unsa imong kuan pa, unsa may tubag Jesus Christ. Bisag kinsa kaninyo nga wala makasala, maoy paunaha sa pagbato ka niya. Kaning tubaga, isagpa kani sa mga tao nga nag-ingon nga sila kaning manghukom. Ug mao lagi gyud ni katubag ni Kristo. Kay si Kristo nasayod siya nga makasasala gini sila. I want you to read Matthew 7 verse 1 to 5. Paliw kog basa. 1, 2, 3, go, go.
So, di na nakalalang i-interpret. Di ba? Ningon sa dini nga, uli pasabot nga di na ka mo evaluate sa judgment sa uban kung sa gyud ang sala. However, kung ang tao nakasala, dapat mo appeal ka maguol. Di ka mapahitason. Kaya nakasala siya. As kuan, mag-appeal ka o mapaubsan ka nga imo siyang tabangan nga imong tangtangon ang iyang puling. Di kay manuliso ka sa iyang puling nga ikaw na troso. Grabe ni ka hyperbole gigamit ni Kristo. Ang troso, which is it's a idiom sa ilahang kuan nga buto na nun, troso dako kay siyo. Di na it means focus ra kay kasi mong self. Wa na kita unsa imong kaugalingon, may lang ka mo tan-aw sa uban. Di ba ato ang expression muta man atong ibalik kayo. Dili kami ngon ako'y muta, nagi kay muta. Di ba ma'am na ito Oh, dagang kay mangmuta. Di ba? So, ang pasabot ni Jesus din kanang nay garbo nga muhukom na ka sa uban, nga tan-aw nimo sa imong kaugalingon, mas maayo pa ka kaysa uban. Righteous. So, mo ni, unsam ning klaseng mga tawhanan kaning giingon ni Kristo ni sa Matthew 7 o sa kanisang 8 is mga hipokrito tigpakaron ingnon. Dali kay mo kasuway o kahukom sa uban, pero naamoy troso nga gababag sa iyong mata. So, laktod pagkasulti, dali kay mo kakita sa sala sa uban, pero wa mo kakita sa iyong kaugalingong sala. Nga the same, bro. So, pag mabasahon kita makita na to, ang purpose is ilang yung i-trap si Jesus. Ganahan sila nga si Kristo mo imo kundina aning bayhana. But, ang hitabo, sila mo'y na-condemn. Sila mo'y nakhukman na noon. Kaya nga naman, ang balaod, mapasiyag bumirang. Kasabot na ng bumirang, naglabay mo mabalik. O mo na, kung mamasangil ka sa uban, I hope kakita sa tatang, mabalik na nato. But sadly, ang worst is, kadaghanan di kakita anak, nga pariharatang makasasala. Mo na nga, angay na itong pamalandungan, ug atong katuno before ta mamasangil o maghukom sa uban, ato sang susiho na tong kasing-kasing. Unsa may rason nako, Lord, nganong nikuan ko, o atong unahuna. Kaya dapat is, kung mamasangil ta, as believer, dapat admonish. Unsa man admonish? Or mubadlong ta. It means, badlunga, unya, tudlui, nya dasiga. Mauna siya. Mo nang admonish. Ang admonish tulo ka buk. Mubadlong ka, ikaduha, tudlo isad. Aron saon niya nga di siya magbalik-balik ng salaa, o ikatulo, dasiga. Nga magpadayon sa iyang pagkakristohanon. Para di siya ma-discourage. Amen? So mao ni ang mando sa Biblia o gisuwat ni Paul gyud. Mo nang kay mao man ning gimando, kay kana atong pagbadlong, pagtudlo o pagdasig, wa gyud tay laing mana para mahimaya ang Ginoo ra gyud siyang kinabuhi. Isip Kristohanon. Nga mapasidunggan ang Ginoo. But ato makita dinhi nga pag-ingon niya nga kinsa tong nga walay sala may unang mulabay. Unsa may nahitabo? Makita nimo iyahay lakaw ang matag tao. Di ba? Kanong daw mo nga giluto mo siyang kaugalingong mantika. Mo ni nahitabo. Ang mga namasangil naluto silang kaugalingong mantika. Kay grabe ang conscience, ang konsensya. Manay mo? Nakonbikto sila sa ilang konsensya. Sa ilang paggadungog, verse 9, sa paggadungog nila sa gisulti ni Jesus, nagiyahay sila pagpanghawa ug naguna ang mga tigulang na hibilin si Jesus ug ang babayi. Kabanay mo? Sa ilang paggadungog, dili sa ilang pagbasa sa drawing ni Kristo dito, gisuwat sa yuta. Sa ilang paggadungog, manay mo? Iyahay sila glakaw, suno na ani. Unsa kasaba kayo, alingasaw kayo, lingag-ngag kayo nga, magtutulo, unsa lang yung buhaton, sige, balik-balik, storya, saba kayo, pagsulting Kristo. Unsa kinahitabo ani? Hilom pa kayo tanan.
Imo madunggang ani ang lang flip-flop sa sandal ug ang mga bato nga gipanglabay nangatagak tug tug og nitalikod na sila. Makita nimo bisag dili pa ka magtotoo na kay konsensya. Labi na ang Ginoo mo'y makadumusulti nimo. Grabe na nga konsensya. So matag-usa nila ni talikod og ni undang sa syagit og iyahay laglakaw. So nakonbikto sila silang kaugalingong konsensya. Di ba? So makita nimo is gibutang dia ang una tiguang. Dayon mga ang una is ihay sila ang una is mga tigulang. Anong tigulang man? Kay mas daghan ang minumduman ang mga tiguwang sa ilang mga sala. Kay mas daghan silang nahimo nga sala ang mga tiguwang. So diya sila nakonbikto sa mga sala. Munang sila may una ni talikod og ni biya. So makita na to sa senaryo. Remember ha, nakonbikto sila silang konsensya. Kung ikaw, isip tao, or Kristohanon, kung nakonbikto sa konsensya, nakonbikto kasi mong conscience, mong sala, unya si Kristo mo yung nag-ingon nimo. Unsa may buhaton nimo? Mudagan kag palayo or mudagan ni Kristo? Which is maol gyud atong buhaton isip Kristohanon. Kung makita nimo ni problema sa mga religious leader, di kibaw mga igpasaylo, mudagag palayo. Mupalayo sila kay di think di sila katubang silang kaugalingong sala nga ilang nahimo. Mauni ang mga relihiyosong mga tao. Di sila kibaw magpaubos kay di sila kibaw matubang silang kaugalingong sala nga kamatuoran nga ilang nahimo. Kay di think nga di are okay ra sila. Nga instead unta nga muhilak sila og muluhod diha kang Kristo mga igpasaylo sama kanato kung ikaw ug ako makasala pero nidagan sila in a opposite thing. Mo ni problema sa mga Pharisees o religious people. Sa dihang makonbikto na sila, instead nga mga igpasaylo, pasaylo ain tawag ko, pero iyahay sila glakaw. Mo na higala. Dapat di unta taana. Kung makasala mga ita, paubos just Ginoo pangay pasaylo di kay mudagan ta. Kung mabadlungan mangani ka ayaw pangluod. Paubos palay paduol sa Ginoo. Kung nakasa mangay ka ayaw kahadlok pangay pasaylo. Kaapan tungod sa atong pagagarbuso, di ta katubang, di ta katubang sa atong nahimo nga sala nga mao nang kamatuoran, mapalayo na nunta. Dihas Ginoo. But kung makita may nahibilin. Diba? Ang babay. Pwede ba unta ang babay mo apilog dagan o palayo? Kay pag-ingon ni Kristo, kinsa to ang walay sala mo unang mulabay na sayod ng babay, makasasala siya. Pero nagpabilin gyud siya. So mo ni kaupat, the Savior forgive the condemned sinner. Ang manuluwas gipasaylo ang gikundina nga makasasala. Ang gihusgahan nga makasala mao na noy gipasaylo kaysa nang husga, kaysa nang hukom. Amen. Ang babayi nga nagbarog gyapon didto, si Jesus mituyhad og mingon kaniya, hain naman sila. Wala ba'y nagpabilin aron pagsilot kanimo? Nasayod ta, makita na to nga gi-address ni babayi. Actually, ang babayi or woman sa Greek word ani diningon out of respect, way batasan si Kristo. Kundi ang meaning is madam or mom. Madam or mom. It's a way that's a term of respect gyud sa babayi. Mo nang meaning sa woman kung address si Christ. Madam or mom. So, kita na to nga ang babayi nga gihukman, mo ni girespetar noon kaayos Ginoo. Amen? Di ba? Remember, silang tanan makasasana, kitang tanan makasasala, di ka makadawat og respeto kung di yung kita sa imong ikaw makasasala. Ang makadawat yung respeto, katulamang ni ila nga siya makasasala. Muna kung nuna kag righteous, you do not receive. Di ka kadungog og respect diha sa Ginoo.
So silang tanan nagkundina pero gi-respect siya sa Ginoo. Makita nato si Jesus naagyoy katungod. Lingon sa babayi natakoy katungod nimo musilot. Pero wa gyud ako buhota kay nganuman kay tawag gani kay nasa ko'y katungod nga mo pasaylo nimo. Amen? Ingano ato ang manunubos. Kaya remember, ang pagsilot, kibaw ang Ginoo ra na nga business. Di na ato ang business. Ang paghukom sa Ginoo ra gyud na. Di na ato Mo nang natay katungod si Kristo nga mosilot, nga mobato kaniya, pero napoy katungod si Kristo nga mopasaylo diha kaniya. Mauna ato ang Ginoo nga atong gisilbihan. Amen? Pwede ra gyud ta anytime hukman sa Ginoo. Pero kung buhi ka karon because naguwat ang Ginoo nga mga ikagpasaylo niya. Gikaluy-an jud ka sa Ginoo. Og nangutana si Kristo. Hain naman sila. Naa pa ni kuan mo? Where are your accusers? Did no one condemn you? Makita na mo, wala na. No one. Wala na. No one. Listen to this. If you are in Christ, wala gyud mo accuse nimo. Kung nisalig ka ni Kristo, sa unsa pa isulti sa imong silingan, wa nay mo accuse nimo. So kung unsa pa nay mo gawas diya silang baba nga unsa kang klase basta as long ni repent ka na nakay relasyon ni Kristo, wa na gyud makapausab sa imong posisyon. Wa na mo accuse nimo, mo akusar, mo tawagan ni mamasangil nimo. As Romans 8 niingon nga, who can be against us if Christ is with us? No one. No one can condemn us. Amen? Wa gyud makapasangil, wa gyud makahukom nato because si Kristo ana-ana ka nato. Muna timani, muna do not listen to those people or what they say to you ba as long nga klaro lang yung imong relasyon sa Ginoo. Kay di gyud na maka-imperno kung unsa may isulti sa isig ka tawo nimo. Unsa imong mga sala. Kay way mausab sa imong kaluwasan. No one can condemn you. If Christ is for us, who can be against us? Amen? So, munang kadaghanan nato kaning pagkakundina is na-use na nga gaan ra kay nato. Dali ra kay nato siya sultion nga it's about lang disapproval or denounce. But remember, dali ra katingon, ay may basta to siya salbahis tong dako. Dali ra kanto ipagawas as believer dapat din na manggawas nga klase nga pulong. Labi na nga imog yung iduot ang tao. Kay kung dili pa sa grasya sa Dios, tabla ra gyud tanan. Wa gyud kalainan nato. Mo na nga we should not use the word condemn lightly. Nga mingo dita nga mo judge ta sagwata kita sa kasing-kasing kitay mo basa nga mao na yang gibuhat mo na. You ask. Di ba may pagpangutanan anong pagpangutanan ni bayad? Mangutana lang ka para maklaro kaya as believer dapat dito na praktiso ng malis. Apan paundayon na nga ng malis ka ng hugaw nga nahuna. Nga kunuhay nga mas sweeto pakas mas makamao pakas Ginoo. So unsay sulti dinhi? Si Jesus miingon kaniya, wala sir siya mitubag, verse 11. Si Jesus mingon nga, kung mao ka na, bisan ako dili usab mo silot kanimo, lakaw ayaw na pagpakasala. Diba, ang pangutana din unsa may katungod, unta, dila nga hukman man ka, nga makasala man ka. So, ningon si Jesus, kaning paghukom, ako ara gyuning business. Muna nga, wag kay katungod nga dadonin yung issue, kay pariha batang tanan, makasasala. Na mga sangil sila, pawas lay katungod ana diya sa tubangan ni Kristo. So, makita mo, wala nang namasangil. Remember, pinaagi ni Kristo, gipadala sa Dios Amahan, nga ang tanan na itong mga sala, na hukman diha kang Kristo. Amen? Tanan na itong sala, na hukman na diha kang Kristo. Sa katong nituo kaniya.
manang wala na pagsilot, di na ka guilty. Yes, imong sala gipasaylo man, mo nang dili pasabot nga maka-condemn na ka. Makahukom na ka. Ay na buhata kay business na sa Ginoo nga mamasangil og maghukom sa isig kataw. So because remember in John 3:17 kay wala ipadala sa Dios ang iyang anak nganhi sa kalibutan aron pagsilot kundi aron pagluwas niini. Muna kung di gyapon dawaton nimo si Jesus Christ Lord and Savior until now, remember kay nigbalik niya, di na siya para muluwas, para na musilot paghukom na. Mo na gingon just Bible. At this time, at this moment, morning time nga muluwas si Kristo. Mo nang ayaw dugay-dugaya. So sa sulti sa ni Hesus Kristo, go from now on sin no more. This is a command. It means go, it's a command. Sin no more. Wa mo tubag Kristo nga wa man sa gisulti ni nga gipasaylo siya nga isag pasaylo wa sa mo gipasaylo ni ka kun dili unsay mando lakaw og ayaw na pagpakasala. So mao ni ang awhag sa mando sa matag usa nga katong nituon ni Kristo dapat talikdan nimo ang daang kinabuhi og maglakaw na ka diha sa bag-o nga kinabuhi. Ang atong pagkakristohanon dili mahitungod sa paglakaw sa perfection kundi bag-ong direction. Mao na ang kamatuuran kung ikaw na at nagidawat nimo si Kristo as Lord and Savior. Makita nimo it's a command diha sa Ginoo. Kaya ang tinud nay naghinulsol og na-encounter si Kristo mausab gyud iyang pamaagis kinabuhi. Mausab gyud iyang dalan nga iyang lakwan. Di na gyud siya mo balik na sa asa siya gikan. Dapat ing ana unta atong pagpanabot isip Kristohanon. Dili kay atong himuon nga giilad na to tong kaugalingon. So, unsa man gyud punto ani nga story? Nga the Savior who loves sinners. Unsa man atong makatunan sa kani nga babayi nga nasakpan sa pagpanapaw, sa panapaw? Point 1, kitang tanan makasasala. Inang tupad, kitang tanan makasala. Kitang tanan may sama ning babayi. Yes, di man sala imong pagpanapaw, pero namakak ka, nangawat ka, bisyuso ka, nagsimba ka Diyos, og uban pa. Pero remember, nakalapas gyud ta sa balaan nga balaod sa Dios. Kay kitang tanan nakasala man og nahilayo sa himaya sa Dios sa Romans 3:23 og nagatubang kita sa silot sa sala which is ang kamatayon mao nang impierno Romans 6:23 og niingon pud siya sa Exodus 34:7 nga dili to niya pasagdan tong nakasala nga dili masilutan. Pamalan ning kanindot sa Romans 5:8 palihog kog basa 1 2 3 go. Muna atong gugma sa atong manluluwas. Amen? Bisan makasasala pa kita, si Kristo nagpakamatay alang kanat. Christ is interested for those sinners like you and me. He wants to know you. Ganahan siya makigrelasyon kaniya. Kay higugma kaniya. Ngano mang kadaghanan sa moingog Kristohanon, kanunay Manila i-overlook ilang sala. Kay di think magud nga ilang sala is unsa man gamay ra, pamakak ra. Di ba? Pero disla ka hukom silang sala nga pagpakaron ingnon. Legalism. Panglibak. Di ba? Pamakak or even ang garbo. Ya kusugkis lang manulisok sa unsa man nga mga palahubog, adis-adis, kawatan, kaning sexual immorality, mga homosexuality, kusog kita mamalisok ana. Pero wa gyud kita gyud sa tong kaugalingon nga remember pariha ra ng sala. Kay we think man gud gamay ra ta nga makasasala, sila dagko nga makasasala.
Remember, kani, kabantay mo, nga bisan sa mga makasasala. Wala yan, bisag mga, unsa man, mga libakira, mga sugarol, mga gipakamatyan ni Kristo, mga makasasala, gipakamatyan ta ni Kristo. Amen? Ikaduhang punto, Jesus loved the sinner. So, si Jesus nahigugma sa mga makasasala. Morning bersikulohan nga gisaway si Kristo sa mga religious people, mga religious nga mga katawhan. Nganong nagkaon man ang inyong magtutudlo uban sa mga tigpaningil o buhis o sa mga makasasala. So gingnan nila ang mga disipulo ni Kristo. In Lucas 15:2, ningon kining tawhana nagabi-abi sa mga makasasala ug mikaon uban kanila. Kamantay mo ng mga religious people, dali kayo kapanulisok sa mga tao, even si Kristo, ilang gipasanginlan. Remember, ang ministeryo sa mga reliyosong mga tao is dili para mutabang, kundi maghukom. Dili para i-restore, kundi magkundina. I hope atong pamalandungan atong kaugalingon ana. Kung ingana atong unahuna permi sa isig katao na to, you not help, you're condemning people. Katong naghimog sala. Kay kaning klase nga mga tao, dislaganan nga mahimong party ang mga tawhana. Dislaganan nga gipangkundina. So kani mga tawhana, ilang pananaw sa mga makasala, di na mapasaylo, di na mausab, imposible na kay na mausab. That's how they look, this kind of people. Mo nang gipasangin lang nila sa Kristo nga nung nagabi-abi siya mga makasasala. That's a sad thing. Kaya kani mga self-righteous people, sila mismo guilty, pero ilang tabunan ang ilang sala. Because they think nga gamay ra sila nga makasasala. Di latag dun. Mas ila tong lamion tong mga dagkong nga mga sala. Kunuhay silang pananaw. And lastly, si Jesus niyanhi para sa pagpasaylo sa mga pakasasala. So and Jesus said, last, sa 11, I do not condemn you, either go from now on, sin no more. Ang kapasayloan, di na pasabot nga magpadayon ka pagpakasala. Amen? Kung gipasaylo ka, di na pasabot nga, padayon mo siya, ay mo pasaylo rin bitong Ginoo, pwede ba kung magpakasala? Di na mao ha. Kaya nga naman, kaya ang kanangamando nga kung gipasaylo ka, wa man ka gi-condemn o gihukman sa Ginoo, it means imong biyaan or talikdan ang imong makasasala nga kinabuhi. Mao na ang effect sa tinud-anay nga kapasayloan. Di kay magpadayon gapon kag pagpakasala. Mao na ang kapasayloan nga atong nadawat, di na magbase sa imong batasan nga unsa man nga sa imong nga kaning tawag kaning nga nausab na ka sa imong batasan. Kay wa na ka nag-inom, o di na ka mamalikas, kundi ang kapasayloan dapat ang mo na ang motibasyon nga mausab gayud ang imong kaugalingong kinayahan, imong kinabuhi. Kaya ang Ginoo naghatag man natog kapasayloan nga libre, gasa lamang, kay ato man gibutang atong pagsalig diha ni Kristo nga gilangsang na sa cross para sa imo ug akong sala, mao ni nga libre nga grasya, mao ni ang makamotibasyon nato sa pagpuyo nga balaan nga kinabuhi. Dili aron sa paghukom o pagpadayon sa pagpakasala. Muna nga ikaw ako gipasaylo sa Ginoo. Muna kadaghanan nato namatay lain-laing mga bisyo, lain-lain tag mga spesifikasyon sa atong pagkamakasasala sa diyang unbeliever pata. Tabangi ang mga tao nga mahisama kanimo kung nakaila na ka ni Kristo. Amen? Dada sa tiilan, iwali ni. Di kayo magsige batag hukom, magsige batag kung mao man gani ni, nga ingani nga ko nga adis-adis ko, mao bitang na ako sa pasil, kay wa gyud lain makasabot sa adis-adis rasad. Mao gyud nga imo yung walihan may tungod sa mayong balita. Kay sila mismo ug nasayod ta tong nasod, napuno gyud sa HIV. Di ta kahukuman na nila kay parihara gyapon tang salaa. Iampo na nga makaministeryo kanila. Di kay ato sila put down o isalikway kay buto na naon parihara gyapon ta.
mo na nga isip nga mga Kristohanon, gamito na to tanang oportunidad nga muwali sa kapasayloan, nga mukabot pinaagi sa Ebanghelyo ug sa gugma ni Kristo. Ug kanunay na tumduman, kita mismo makasasala nga nanginahanglan og manonobos. Amen? Mo nang higala, ayaw na kung unsa may mong sala, way sala nga di mapasaylo. Dawata si Kristo Lord and Savior. Pag hinulsol na karon. Akong baliko na, ang tinuday na nga pagpasaylo, mubiya ka sa mong daang kinabuhi. Imo nang isalikway. Kung palahubog ka, dapat imo na nang biyaan. Diba? Kung adis-adis ka, dapat imo nang buwian. Mangayo kag milagros Ginoo nga makawa na kamawa na nga gana nga kanang klase nga sala. Kung mangawat ka, dapat agtos presento ang kunag bayri itong mga pangkawatan. Di ba? So, higala, ayaw pabuta. Nga makatapusang adlaw, mahukman na gyud ka nga wa na gyud kay chance. Sa dihang mamatay ka, wa na gyud kay chance. Muangkon nga ikaw makasasala, di ka kaluwas imong kaugalingon o pinaagi lamang sa pagtuo diha ni Kristo nga madawat nimo ang kaluwasan. Tuko atong pingon Amahan namo nga nasa langit, Ginoo, nasayod ka Lord. Lord, nagampo gayud ko Lord sa mga katawhan nga naa dinhi Lord. Nga Lord, amahan paghimo kag milagro. Nga Lord nga maabli lang kasing-kasing. Lord, parihara kami tanan Lord makasasala. Lord, himuan ni nga simbahan nga di unta ni Lord nga mapuno sa paghukom, pagkundina Ginoo God. Especially kami Lord nga mga magtutuo. Lord, kundi mag-agakay, magtinabangay gayud mi Lord. Nga Lord, kay kami himo na maming giluwas. Si Kristo lamang ang naikatungod nga maghukom gayud Lord. Unang salamat Ginoo, pakita in taon mi Lord kun nay mga uban nga wa kakita Lord. Lord, pasabta nga di na mo i-overlook among kaugalingong sala, Lord. Sa unsa pa ng sala, Lord, the same pa na nga sala, Lord. Tais tiki ug tais kabaw, the same ba, Lord, tai. That is why, Lord, nag-ampo mi, Lord. Himo alo, Lord, nga mapasalamaton gid mi sa kapasayloan sa sala. Dalaygon ka in Jesus name. Amen. Amen. Mamurog ta og atong kantahan pagbalik ang atong Dios. Jesus, your mercy is all my pain. Jesus, your mercy is all my boast. The goodness I claim, the grounds of